after we read the Bible. All right? Okay. Job chapter 1. Job chapter 1 in verse 31. Oh, 21, sorry. Are you there? Pasundan niyo lang sa inyong mga Biblia, ang sabi ng Biblia, and said, starting in verse 20, and Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. So yan na lang ang ating pag-uusapan. Madali na yan. Please open in the book of Ecclesiastes. Inulit yan ni Solomon in the book of Ecclesiastes chapter 5 in verse 15. Sabi diyan, as he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labor, which he may carry away in his hand. No? Kaya ang pag-aaralan natin sa hapon ito is about avoiding disappointment. How to avoid disappointment. So the best mindset to avoid disappointment is that everything belongs to God. The best mindset to avoid disappointment is that everything belongs to God. Ang lahat ng bagay ay sa Diyos. No? So madali lang i-avoid yung disappointment. Kaya naman may disappointment. Minsan meron tayong inaari na akala natin sa atin. Nakakalimutan natin na lahat ng bagay ay galing sa Diyos. I hope you're listening. So po tayo po'y pumigit sandali at tayo po'y manalangin dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat po Diyos sa pagkakataong ito muli niyo po kami ibinalik sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo Diyos sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Diyos sa kabutihan at katapatan niyo po sa buhay po namin. Salamat Panginoon Diyos sa mga pagpapala, sa mga katuguran ng aming panalangin. Salamat po Diyos sa pag-awat mo sa aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Lalo tighit, Panginoon Diyos, pangangailangan pang Espiritu. O God, salamat po, Panginoon Diyos, sa kabutihan mo po. Ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kalulatian po sa inyo. At panali, nagtatagibilin po namin ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Kayo po, Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng lingkod at kayo po, Panginoon Diyos, ang umabot sa aming pangangailangan. At patuloy niyo pong pagpalain ang mga salita niyong mahayag sa hapong ito. O Diyos, ganun din po bagay sa aming panalangin, ang aming Pastor Hill, Pastor Ed, ang aming mga pastors mula sa aming mother churches na ito'y patuloy pagpalain. Gamitin mo po ang bawat isa po sa amin, maging daluyan ng pagpapala sa mga tao sa kanya-kanya po naming areas of responsibility. At pagpalain mo po ang mga anak mo sa gabing ito. At kung may nakikita mo kayong kasalanan sa aming puso't isipan ng Diyos ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin na may pagpupurit po. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. All right. Kanina naman ay napag-usapan na natin yung background ni Job. Kaya mas lalo tayong mas mapapadali. No? So, ang uusapan lang natin, dito lang, in this particular text na binasa natin, na sinasabi ni Job, that Job fell down upon the ground and worship and said, no?
Nung nawala na ang lahat sa kanya, nawala yung kanyang tinatangkilik, nagkandamatay ang kanyang mga anak. Still, nag-worship ang si Job sa Panginoon. At sabi niya, naked am I. Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. Just two things na gusto kong makita natin sa talatang ito. Unang-una, isipin nating mabuti. Sabi ko, the best mindset to avoid disappointment is that everything belongs to God. Isipin nating mabuti, ang unang-una ay we don't own anything here. O Tagalogin ko pala, Pilipino tayo ngayon eh. Wala tayong anumang pag-aari sa ibabaw ng mundong ito. And the second thing is, we cannot bring anything from here. Wala tayong madadala na anumang bagay mula sa mundong ito. I hope you're listening. Dalawa lang. Yan lang pag-uusapan natin sa hapong ito. No? Kaya itong pinaka-the best na ma-set natin sa ating mind para ma-avoid natin yung disappointment. Kasi lahat naman talaga mawawala. Heaven and earth shall pass away. Di ba? Only the Word of God will remain. Ito lang salita ng Diyos ang mananatili. It's not this book, hindi itong Bible na to, kundi yung laman ng Bibliang ito. It is the Word of God. Kaya nga napakahalaga na yung salita ng Diyos unawain natin at i-apply natin. Okay? Ulit-ulitin natin. Paano natin ma-avoid yung disappointment? Number one, mindset. We don't own anything here. Wala tayong pag-aari dito. Alam mo ba yon? Wala kang pag-aari dito. No? At pangalawa ay, wala ka ring madadala mula dito. Oh, saan mo aaksayahin yung buhay mo? Kung wala ka naman palang pag-aari dito at wala ka namang madadala mula dito, saan mo itutuon ang iyong atensyon na pinakamahalagang bagay? Amen. We don't own anything here. Wala tayong pag-aari sa ibabaw ng lupang ito, even our very own life. Kahit yung buhay natin ay hindi sa atin. Alam niyo ba yon? Ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos ang buhay na ito. Kaya nga ang gusto mangyari ng Diyos, yung buhay na ito ay maging kapaki-pakinabang sa Diyos. Ang masakit na katotohanan na maging sa buhay ng mga Kristiyano, ang buhay na ito ay pinapakinabangan ng dyablo. At bahagyang napapakinabangan ng Diyos. Amen. Basahin natin ang Mark chapter 8, a familiar passage in the book of Mark. Binasa namin to doon kina Brother Kaloy. Gusto ko lang balikan. No? Kasi nga pinag-uusapan natin, wala tayong pag-aari dito. Kung wala tayong pag-aari dito sa ibabaw ng lupang ito, ano pang gagawin natin? Ano ang papahalagahan natin? Ano ang pinakamahalagang bagay ngayon sa ibabaw ng lupang ito? Pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin in verse 34 ng Mark chapter 8. And when he had called the people unto him with his disciples, also he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. So para makasunod tayo sa Panginoon, wala tayong ibang dapat gawin, ay huwag nating pahalagahan yung ating sarili. Hindi nga sa atin ito eh. Ibinigay sa atin ito ng Diyos para magamit ng Panginoon. We are created for the glory and honor of God. Huwag nating kalimutan yan.
Kaya nga sabi niya, whosoever, sinong gustong sumunod sa akin, let him deny himself. Huwag mong pahalagahan yung iyong sarili at take up your cross, take up His cross, maging willing tayong mag-sacrifice at sumunod tayo sa Panginoon because following Christ is sacrifice. Ang sumunod kay Kristo ay sakripisyo. Amen. Pero tignan nyo, ang challenge sa Panginoon, sa verse 35, for whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. Kung sino man ang magliligtas, gusto mong i-preserve, iligtas yung buhay na to, lalo mong mawawala yan, lalong mawawala sa iyo yan. Pero yung mawawala ng buhay, alang-alang sa gospel ng Panginoong Jesucristo, ang siya ang maliligtas. Siya yung magkakamit ng preservation. Tell me, ano nang mas mahalaga? Nakikita ba natin kung anong dapat nating pahalagahan? Ha? Para ma-avoid nating ang disappointment sa ibabaw ng lupang ito. Punong-puno tayo ng disappointment. Bakit? Inaakala natin na lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay plinano natin ayon sa anit mano. Pero gusto kong ipaalala sa inyo, Panginoon, sabi ng Panginoon, even our steps are ordered by the Lord. Lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. At kung gusto nating ma-enjoy yung buhay na ito, hindi mawala yung buhay na ito na walang kakwenta-kwenta, pahalagahan natin ang Diyos, ang Panginoon sa buhay natin at yung gospel na iniwan sa atin ng Panginoon. Sabi diyan sa verse 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong pakikinabangan ng tao? Makamtan niya man ang buong yaman ng sanglibutan. Kundi mawawala naman ang kanyang kaluluwa, mawawala naman ang kanyang reputasyon. For what shall a man give in exchange for his soul? Anong mas mahalaga sa buhay na ito? Tell me. Ano ang pwede mong pahalagahan? Mas mahalaga sa buhay Kristiyano. Kapatid, unawain natin Kristiyano tayo. Pag sinabing Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Ang tanong ko, sumusunod nga ba tayo sa Panginoong Jesucristo? Minsan kaya tayo may disappointed. Di ba napakagandang maunawaan yung sinasabi ni Job? Ha? Matapos mawala ang lahat sa kanya, alam niya mahalaga yun? Hindi madaling mawala ng anak. Hindi madaling maubusan ng pera. Yung iba nga sa inyo. Yung iba nga sa atin. Mawalan lang ng pang-load, mainit na ang ulo. Ha? Hindi lang makakain, makapag-skip lang ng isang meal, grabe ng init ng ulo. Iniiwan na ng banal na Espiritu ng Diyos. Huwag mong gugutumin at talagang nawawala yung Espiritu ng Diyos. Ha? Ano ba talaga ang mas mahalaga? Kaya para ma-avoid natin yung disappointment, para hindi tayo grabe naman, sabi mo, gutom na ako, wala ba akong makakain? Kapatid, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya tayo madaling gutumin physically kasi ang lagi nakatuon tayo sa physical na pagkain. But how about this food? The Word of God. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Hindi lang puro pagkain, hindi lang puro kain. Ito yung pagkain ng ating kaluluwa. At para hindi tayo ma-disappoint pag walang pagkain, ituon natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Hindi lang naman tayo nabubuhay sa pagkain eh. Di ba? Hindi puro tinapay. Dapat may palaman din. Amen. Para ma-avoid yung disappointment, isipin natin mabuti yung ating buhay
ay hindi rin sa atin. Ibinigay sa atin yan ng Diyos para sa kanyang glory in honor. Pero ang masakit nga sabi ko nga sa iyo, ang na-honor natin minsan, at gano'ng kadalas ang minsan, yung kaaway ng Diyos. The devil. Kita mo, oras ng pakikinig, nag-uusap-usap na naman kayo. Ha? Sa palagay mo, makakapagbigay ka ng kuluguran sa Diyos? Habang ako'y nagsasalita dito, nagsasalita ka rin dyan? Ha? Sa palagay mo, anong matututunan mo? Pag hindi ka makikinig ng tama. Imagine mo, pag hindi ka nakinig sa teacher mo sa school, na kaya ka lang pumapasok sa school kasi may baon ka. At ang gustong-gusto mo lang na subject, yung recess. Excited kang pumasok kasi may baon ka. Tapos pagka inaabangan mo lang, malapit na break time. Kaya pag break time, takbo. Oo, kain na. Saan nakatuon? Physical food. Nakakalimutan natin yung mahalagang bagay. Yung buhay. For man's life, consisted not in the abundance of the thing which he possessed. No? Hindi yan ang buhay. Ang buhay, ito yung sinasabi ng Panginoon. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ha? Wala tayong pag-aari sa ibabaw ng lupang ito. Not even our very life is not us. Naalala nyo? Yung isang rich man. Anyway, mamaya. Yan yung last point. And then the second is, we don't own anything here, not even our very life and even our family. Alam mo bang hindi sa'yo yung pamilya mo na yan? Lalo na kung illegal. Kung illegal, hindi talaga sa'yo yan. Ay kahit nga legal, ipinagtiwala lang sa'yo ng Panginoon yan. Pero tignan mo mabuti. Sabi sa Psalms 127 verse 1, except a man build the house, they labor in vain that build it. No? Kahit gaano tayo kagaling na lalaki, na nakapag-accumulate tayo ng marami ng pera para mapaghandaan yung ating pag-aasawa. Na i-prepare natin materially, financially, we are prepared. Ha? Pero sabi ng Panginoon, except the Lord build the house. Maliban ang Diyos ang mag-build ng family mo, your labor is in vain. Walang kabuluhan yung ating pagli-labor. Kahit masipag ka pang tatay na magkayod marino ka man, kayod marino ko na alis na madaling araw para magtrabaho, babalik ng gabi para magtrabaho at nawalan ka na ng time para sa iyong pamilya. Kapatid, gusto kong ipaalala sa iyo, yung pamilya mo ay pinagtiwala sa iyo ng Diyos para alagaan, para turuan, hindi lang para i-provide at pakainin. Ang pangunahing responsibility natin, parents, husband, fathers, ay magturo sa kanila kung paano sila ilalapit sa Panginoon. Yan ang pangunahin nating responsibility. Kaya nga sabi ng Psalms 120, except the Lord, maliban ang Diyos ang magtatag ng ating tahanan, walang kabuluhan ang pagpatatag natin ng sarili nating tahanan. We don't own anything here. Even our life, our very life, and even our family. Kaya nga, wag mong mamahalin yan higit sa Diyos. It must be God and God alone. Bagay na hirap tayong gawin.
Hindi natin mabalanse yung unahin ang Diyos at pangalawa lang yung misis natin, pangalawa lang yung mister natin, pangalawa lang yung anak natin, pangalawa lang yung ating tinatangkilik, pangalawa lang lahat nung meron tayo. Dapat Diyos ang pangunahin. Siya ang dapat may preeminence sa buhay ng bawat mananampalataya. Ha? Huwag nating kalimutan yan. That we don't own anything here. Wala tayong pag-aari. Para mawala. Madali lang talaga tanggalin yung disappointment eh. Madali lang i-avoid yung disappointment pag nagkaroon tayo ng proper mind setting. Sabi ko nga kanina, the best mindset to avoid disappointment is that everything belongs to God. Lahat ng bagay ay sa Diyos. Ating buhay, yung ating pamilya, and even our possession. Nakita niyo si Job? Bakit hindi siya na-disappoint nung nawala yung kanyang kayamanan? Tama yung mindset niya eh. Sabi niya, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return. Hubad akong lumabas sa bahay, ang tawag doon? Bahay bata ng aking ina. At hubad akong babalik sa Panginoon. The Lord gave, the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Tell me, paano ka madidisappoint kung alam mo yung ginagamit mo ay hindi sa'yo yan? Pahiram lang sa'yo ng Diyos yan. Kaya nga ang the best yan ay gamitin mo para sa Panginoon para ma-enjoy mo yung buhay na yan. Ma-enjoy mo yung family mo na yan. Ma-enjoy mo yung possession mo na yan. Naalala mo yung rich man? Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, anong dapat kong gawin para makamtan ko makapasok ako sa kaharian ng Diyos? Eh di, gawin mo ito. Ninarrate ng Panginoon yung 10 Commandments. Ay Panginoon, nagawa ko na po yan mula nung ako'y bata pa. Wow. A righteous man. Kausap ang Panginoon. Ang totoo doon, self-righteous man. Paano napatunayan ng Panginoon? Sabi niya, ganun ba? Very good yan. Ha? Kung gayon, kung gusto mong makapasok sa kaharian ng Diyos, lahat ng tinatangkilik mo, lahat ng possession mo, ibenta mo at ipamigay mo sa mahihirap. Anong ginawa ng rich man? The rich young man. Na tanikalaan, na timid. Tumalikod na grabing kalungkutan. Bakit siya nalulungkot? Sabi ng Panginoon, kasi marami siyang kayamanan. Hindi niya na-realize, nagdi-desire siya na magmana ng kaharian ng Diyos, pero ang gusto niya mangyari, dalhin niya yung kanyang kayamanan sa kaharian ng Diyos. Hindi naman pwede yun. Hindi niya na-realize na wala siyang pag-aari sa ibabaw ng lupang ito. At ang mas mahalaga, yung buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kung meron ka niyan ngayon, nasa iyo yung pinakamahalagang bagay ngayon. If you possess eternal life today, yan yung pinakamahalagang bagay na pwede nating mapossess sa ibabaw ng lupang ito. Not the wealth, the rich of this earth. Rich in this earth. Hindi yung kayamanan sa mundo ito, sa ibabaw ng lupang ito. Hindi natin pag-aari yun. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Sabi ng isang rich man din, marami na akong possession. Hindi na ako magugutom for many years from now. Kaya ang gagawin ko ngayon, magsasaya ako, iinom ako, matutulog sa panahon ng gustong matulog, gigising sa oras ng gising, mag-iinom, kakain, magpapakasaya.
Pero nasa ng Panginoon? Wala. Kaya anong sabi sa akin ng Panginoon? You fool. Ikaw namang na tao. Ngayon ay kukunin ko ang buhay mo. Hindi niya naman pag-aari yung buhay niya eh. Ang tanong ng Panginoon, kanino mapupunta kaya yung pinag-ipunan mo? Tell me. Ha? Marapat ba na mag-ipon ka ng kayamanan para sa iyong mga anak? Kung meron ka man na-accumulate na nakayaman para pamana mo sa iyong mga anak, siguraduhin mo na inuna mo na muna ang Panginoon at meron ka ng investment para sa Panginoon. Kasi ang totoong yaman ay yung yaman natin sa kabilang buhay, yung yaman natin sa kapiling ang Diyos. Dito wala tayong pag-aari. Wala tayong yaman. Ha? Kaya nga yung mga tycoon, mga business tycoon na yan, pag nalugi yan, grabing lugi. At it seems na hindi na makaka-recover sa pagkalugi. Magpapakamatay na lang. Grabing disappointment. Why? Nandun na yung buhay nila eh. Ha? Nandun ang buhay nila. Ha? Sabi dyan, kung nasaan yung treasure mo, sabi ng Panginoon, nandun na. Nandun yung puso mo. For where your treasure is, your heart will be also. No? Nasaan ang puso mo ngayon? Anong kinagigiliwan ng puso mo ngayon? Bakit maraming Kristiyanong wala ngayon? Naasaan na kaya yung puso nila? Baka naman nandyan sa tabi nyo. Kasi may mga nagsasabi sa akin, Pastor, kahit wala po ako dyan sa simbahan, nandyan po talaga palagi ang puso ko. Ingat kayo, baka maupuan nyo. Ha? We don't own anything here. Wala tayong pag-aari sa ibabaw ng lupang ito. Ha? Madali lang i-avoid yung disappointment eh, kung tutuusin. Kung meron lang tayong proper mindset. Na iisipin natin mabuti yung buhay natin hindi sa atin, yung pamilya natin hindi sa atin, yung ating tinatangkilik ay hindi sa atin, at wala tayong ipwedeng ma-ari sa ibabaw ng lupang ito. Wala. Wala. Wala kahit ano. Tapos, mawalan ka ng pera, grabe ng init ng ulo mo. Mawalan ng pagkain, grabe na, nawawala na yung banal na espiritu. Ha? Mawalan ka lang ng mga bagay na alam mong kailangan mo, grabe na ang disappointment mo. Sabi mo, grabe naman. Buti pa sila. Ako, ganito pa rin. Hindi man lang ako binibilhan ng ganito. Buti pa sila, binibigyan. Binibilhan. Ha? Kapatid. Lahat ng bagay napahalagahan mo, kaya may disappointment kasi natutuon yung isipan mo sa bagay na yan. Kaya gusto kong ipalala sa iyo. Wala tayong pag-aari sa ibabaw ng lupang ito. Ha? Kaya wag natin yang pahalagahan. Amen. Ang pahalagahan natin ay yung Great Commission. Go ye and preach all nation. Go ye and teach all nation. Go ye and preach the gospel. Yan yung dakilang bagay na pwede natin magawa para sa Panginoon. At pag ginawa natin yan, sinasabi ng Bible, sinasabi ng Panginoon, meron tayong reward pagdating sa langit. Tapos, itutuon natin yung mga bagay, yung ating sarili sa mga bagay na hindi naman sa atin, sa ibabaw ng lupang ito. Ang papahalagahan natin ay yung hindi mahalaga. Nagkakamali tayo ng pagpapahalaga sa ibabaw ng lupang ito.
Anong meron ka ngayon na hindi mo mabitaw-bitawan at hindi mo maibigay-bigay sa Panginoon? Yung computer mo ba dahil pinaglalaroan mo? Dahil kaya high-tech, dahil computer games ang kaya hindi mo maibigay-bigay sa Panginoon? Ano ang mahalaga sa'yo na hindi mo maibigay sa Panginoon? Yung buhay mo, hindi mo maibigay, pabalik sa Panginoon, sa Diyos galing yan. Hindi natin maibigay yung buhay natin sa Panginoon, sa Panginoon na nga yan eh. Tapos takot na takot tayo pag nag-imbitasyon ang pastor pagdating sa mga revival. Halos ayaw nating bumitaw sa upuan. Pero alam mo, kinakausap ka ng Panginoon. Grabing pigil mo sa sarili mo. Tinatawag ka ng Panginoon pero pinipigil mo yung sarili mo. Kinokontra mo yung sinasabi sa'yo ng Panginoon. Amen. Meron nang nag-isang nagpatotoo niyan eh. Ngayon wala siya rito. Wala na siya rito. Pero alam niya, tinatawag siya ng Panginoon. Kaya grabe na sabi, sabi ni Pastor Ed, kayong mga nakakapit, ba't kasi kayo kumakapit sa upuan? Bitaw sa upuan eh. Ha? Kapatid, paano natin ang buhay natin sa Panginoon ay galing sa Panginoon yon? Paano natin ipagkakait yung ating pamilya sa Panginoon ay galing sa Panginoon yan? Tapos pagpigilan ka ng asawa mo para magsimba, hindi mo maibigay yung sarili mo sa Panginoon? Mas takot kang mawala yung asawa mo kaysa sa Panginoon? Pag sinabi sa asawa mo, subukan mong magsimba dyan. Maghihiwalay tayo. Iiwanan kita. Mas takot kang iwanan ng asawa mo kaysa sa Panginoon? Samantalang ang pamilya mo, yung buhay mo ay galing sa Panginoon? Kapatid, nagkakamali tayo ng binavalue, nagkakamali tayo ng pinapahalagahan sa ibabaw ng lupang ito. Kita mo, maraming young people, bakit wala dito? Ang hindi nila maiwan, yung kanilang boyfriend, yung kanilang girlfriend. Ayoko sa church na yan kasi ang daming bawal. Anong maraming bawal? Isa lang ang bawal dito, kasalanan. Kaya lang sinasabi mong maraming bawal kasi ayaw mong sumunod. Ayaw mong sumunod sa salita ng Diyos. Gusto naman nila maglingkod eh. Kaya ngayong iba nasa ibang church na eh. Anong klaseng church? Yung walang standard, yung hindi pinapakalaman, yung suot nila, hindi pinapakalaman kung may boyfriend o girlfriend sila dyan. Hindi nagsusoul winning, walang ka-effort. Dito kasi ang hirap eh. Gigisingin kang aga-aga. Mananalangin. Prayer na lang ng prayer. Lagi na lang devotion, araw-araw devotion. Book of Proverbs. Tanungin kita, nasa ulo mo na ba yung Book of Proverbs? Nagrereklamo ka na sa Book of Proverbs na hindi mo pa nga mabasa ng straight? Para kang lasing pag magbasa? Tapos, nagsasawa ka na sa daily devotion? Daily exhortation? Nawawala na naman yung mga ka-fellowship natin sa devotion, fathers, men. Nawawala na naman tayo. Ha? Ano pa talagang mas mahalaga? Tell me, mas mahalaga pa talagang matulog? Kesa mag-join sa devotion o sa exhortation? Tuwing mag-exhortation tayo, ang pinalalakas natin yung loob ng bawat isa para makagawa tayo ng tama. Para magkaroon tayo ng karakter, gumawa ng tama, ng tuloy sa paggawa ng tama. Tapos, kapatid, kahit yung trabaho natin, biyaya lang ng Diyos sa atin. Ako'y biyaya lang ng Diyos na nakapag-retired sa army. Preserve lang talaga ako ng Panginoon.
at salamat sa Panginoon. Ha? Kung meron na akong tinatanggap na biyaya mula sa gobyerno, yan ay sa kadahilanan ng pagbibigay sa akin ng biyaya ng Diyos. Tandaan po natin yan. That we don't own anything here. Para ma-avoid natin yung disappointment. Ano nga yung second thing? To avoid disappointment? We cannot bring anything here. Wala tayong madadala mula sa ibabaw ng mundong ito. Naked came I out of my mother's womb. Naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Kung aalisin man sa atin ng Panginoon ang lahat ng meron tayo, karapatan ng Diyos yan, dahil sa Diyos galing yan. Kung aalisan man tayo ng buhay, karapatan ng Diyos yan, dahil yan ay galing sa Diyos. It's only our privilege na meron tayong buhay na pwede magamit sa kapurihan ng Diyos. Huwag natin yan kalimutan, kapatid. Kaya nga sabi ni Solomon, as he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and he shall take nothing, he shall take nothing of his labor. Wala tayong pwedeng madala mula sa ating pinagpagalan, which he may carry away in his hand. Nakakita ka na ba ng isang mayaman na nilibing na may hawak na pera? Meron na? May nagtry. Pero sino nakinabang? Yung mga miron. Ha? Yung mga miron. Kaya nga ba't ka mag-iipon para sa mga miron? Bakit ka mag-iipon para sa mga anak mo? Tita mo yung mga anak mo, lumaki tuloy na tamad. Bakit? Well provided eh. Pag nagbukas ng rep, puno palagi ang rep. Pag nagising, ang hahanapin, kaldero. Hindi man lang natin naturuan na pagkagising magpasalamat sa Panginoon na siya ay nagising pa. Hindi pagkagising uunahin yung para sa katawan ay pansamantala lang naman ito. Ba't hindi natin unahin yung mga bagay na merong eternal value? Alam mo ang problema? Kung bakit masyado tayong na-focus doon sa ating mga tinatangkilik. Dahil sa too much attachment from this world. Yung mas malapit pa talaga sa iyo, yung sanglibutan, kaysa sa Panginoon. Kaysa sa mga spiritual na bagay, mas malapit sa iyo yung mga karnal na bagay. Kaya nga hindi mo maiwanan yung TikTok eh. Kaya nga hindi mo maiwanan yung ML na yan eh. Kaya nga hindi mo maiwan yung PisoNet na yan eh. Bakit? Na-attach ka na sa sanglibutan. Ano sabi ni John in 1 John chapter 2? A familiar passage in 1 John chapter 2. At least kahit tulog, nakaka-amen. Sabi diyan ni John in 1 John chapter 2 and verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. Huwag mong mahalin ang sanglibutan, maging yung mga bagay na nandito sa sanglibutan. If any man love the world, kung ang isang tao ay mamahalin ang sanglibutan na to, the love of the Father is not in him. Yung pagmamahal ng kanyang Ama, God the Father, ay wala sa kanya. For all that is in the world, the lust of the flesh.
Kadalasan, napagkakamalian natin yung last na love. Ha? Yan yung sinasabi ko kaninang umaga. Ipinaglalaban mo yung pag-ibig mo. Pero, last naman pala ang pinaglalaban mo, hindi naman love. Hindi mo lang maiwan-iwan. Kung talagang love yan, bakit hindi mo ilus yung isa? O di sige, huwag kang umasa. Patunayan mo yung love na yan. Iiwanan mo tapos hihingian mo ng ano ba naman yan? Meron ka na nga, di dyan mo ipabuhay. Ngayon, mahilig ka na sa legal-legal. Illegal naman yung ginawa mong transaksyon. Dadaanin mo sa legal ngayon, illegal ka rin naman. Kapatid, mag-isip kasi muna. Masyado ka nang naka-attach sa sanglibutan. Ano yung nasa sanglibutan? Sabi diyan, lust of the flesh. Lust of the eyes. Alam mo yung lust of the eyes mo? Yung puging-pugi ka dyan sa asawa mo. Yung gandang-ganda ka dyan sa asawa mo. Lust of the eye. Parang hindi ka na makakita ng kasing pugi o kasing ganda niyang asawa mo. Nawalan ka na ng self-confidence na parang hindi ka na makakita ng mas higit dyan. Ha? Dinamay mo pa ang Diyos. Parang sinasabi mong, let God be God. Hayaan mo ang Diyos gumawa. Tama naman yun eh. Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Pero kung alam mo namang tama at hindi mo ginagawa, kapatid, nagkakamali ka. Nagkakamali ka ng prinsipyong ginagamit mo. Ha? The lust of the eye and the pride of life is not of the Father but is of the world. Alam mo kung bakit mga Kristiyano hindi makabalik kaagad sa kalooban ng Panginoon? Because of pride. Alam mo yung nahihiya kang bumalik sa church patapos mo mag-backslide? Yan ay pride. I hope you're listening. Nahiya ako. Nakakahiya na mo bumalik doon. Tatampulan ako ng usapan doon. Marami pa man ding martes doon. Maristol. Diba? Pride yun. Bakit? Ayaw mo mapahiya eh. Pero kung iisipin mo, kailangan kong bumalik sa Panginoon. Kailangan kong makapakinig ng salita ng Diyos. Kailangan ko ng revival. By all means, babalik ako sa Panginoon. Naalala niyo yung prodigal son? Yung prodigal son na lumayas. Di ba? Nung siya nahimasmasan, patapos siyang magising, yung kinakain niya ay yung pagkain na rin ng baboy. Bakit ako nandirito? Samantalang sa bahay ng tatay ko, maraming servants. Ang gagawin ko ngayon, sasabihin, babangon ako, babalik ako sa tatay ko, sasabihin ko, nagkamali ako, tay, patawarin mo ako, huwag mo na akong ituring na anak mo, ibilang mo na lang ako na isa sa mga katulong mo. Pero, grabing merciful ang kanyang tatay. Na pagbalik niya, pinaghanda pa siya, ipinagkatay pa siya ng guyang baka. Fatted calf. Pinatabang baka. Kaya nga yung prodigal son na naiwan, yung prodigal son, parehas naman silang prodigal eh. Yung prodigal son na naiwan, nagselos. Grabe ka naman tatay. Ang tagal-tagal mo na akong kasama dito. Hindi mo man ako pinaghandaan ng ganyan. Itong suwail mong anak, matapos niyang gastusin ang lahat ng pera mo, ngayon pagbalik, mahandaan mo pa? Grabing tampo niya. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Anak, nandito ka sa piling ko, at kung anong meron ako, meron ka. Pero yung kapatid mo na minsang namatay, pero ngayon buhay na siya, hindi ka ba masaya? Minsan ganyan tayo, hindi tayo masaya pag meron tayong bumabalik na kapatiran. Andito na naman tong pasaway na to.
Ayaw natin ma-revive yung pasaway. Ayaw natin ma-convict yung pasaway. Kapatid, prodigal ka ba? Ikaw ba yung prodigal na hindi umalis? Dahil parehas lang kayo. Nung umalis sa hindi umalis, parehas ding prodigal. Wala yung puso nila sa kanyang tatay. Pero salamat nung umalis, na-realize niya kailangan niya yung tatay niya. Mahirap minsan yung tayo nandito, kasama mo yung mga tao na totoo nagmamalasakit sa'yo pero hindi mo napapahalagahan. Kaya nag-iisip ka pang lumayas. Ha? Nag-iisip ka pang mag-quit. Why? Namimiss mo yung too much attachment mo sa sanglibutan. Ha? Nandun yung lust of the flesh, mas masarap matulog. Kaya nga paalam ng paalam. Pastor, pwede po bang umuwi? Bakit? Kasi po, namatay po yung pusa ng ate ko. Mga paalam eh. Parang merong dahilan eh. Ha? Ba't ka uuwi? Kasi po, birthday po ni, birthday? Ano bang mas mahalaga sa'yo? Yung paglilingkod mo sa Panginoon o yung happy birthday? Pag hindi ka ba nakauwi dun sa inyo, hindi matutuloy yung birthday? Hindi kaya sila masaya pag wala ka? O baka mas masaya sila pag wala ka? Ha? Too much attachment from the world. No? Tandaan natin, the proper mindset is we cannot bring anything from here. Wala tayong madadala anumang bagay sa ibabaw ng lupang ito. Therefore, value the eternal things. Ang pahalagahan natin ay yung may eternal value, not the temporal thing. Ha? Lahat ng bagay na tinatangkilik mo ngayon, temporal lang yan. Anytime, pwedeng mawala sa atin yan. Huwag mong pagmalaki na, meron akong asawa, mahal na mahal ako, hindi ako ipagpapalit neto. Aba, pag naumpog yan, at medyo nagkatama ng konti, makakalimutan ka niyan. Nangyayari ba yun yung mga partial or permanent amnesia? Kasama mo ngayon, very confident ka na hindi ka ipagpapalit, pero nung nadisgrasya, hindi ka nakilala. Sino ka? Ay ako, may kasama ako dyan eh. Na nadisgrasya sa motor. Talagang nagka-amnesia siya. Buti na lang partial, pero talagang matagal. Hindi niya kami kilala. Malakas siya, buhay siya, pero hindi niya kilala yung mga taong nasa paligid niya. Hindi niya rin kilala yung asawa niya. Ang masakit doon, yung kasama niyang pamilya, hindi niya tunay na pamilya. Pabiruin mo yon. Ang kasama mo, hindi mo tunay na pamilya. Tapos, nawala ka sa tamang pag-iisip mo. At yung umaasang ikaw, sinasabi niyang, mahal ako nito, hindi ako iiwan nito. Saan na yung pagmamahal ngayon? Paano niya patutunayan sa iyo na mahal ka niya kung hindi ka na niya kilala? Ha? Tell me. Kaya wag nating pahalagahan yung less value, yung temporal. Kundi ang mas pahalagahan natin yung merong eternal value. Anong ginagawa mo ba na mas mahalaga sa ginagawa mo ngayon? Ano pang iniisip mo na mas mahalaga kaysa sa ginagawa mo ngayon? Meron ba? Meron bang mas mataas na klase ng pag-aaral kaysa sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Tell me. Tahimik kayo. Hindi niya naintindihan. Tagalog naman sana. Meron bang mas mahalagang
pag-aaral sa ibabaw ng lupang ito na mas mahalaga sa pag-aaral ng pinanggalingan ng lahat ng bagay? Mas mahalaga ba? Meron bang mas mahalaga na pinag-aaralan mo ay salita ng persona na pinanggalingan ng lahat ng bagay, pinanggalingan ng buhay mo, pinanggalingan ng pamilya mo, pinanggalingan kung anong meron ka man ngayon? Tell me, meron bang mas mahalaga sa pag-aaral sa ibabaw ng lupang ito kundi sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Tell me kung meron pa. Kung meron pa, sabihin mo sa akin, baka makumbinsi mo ako. Pero the truth is, wala. Wala. Nasa tamang lugar tayo. Kung ikaw ngayon ay nasa PSS, meron kang tamang desisyon na mag-aral ng isang kurso na pinakamahalaga sa ibabaw ng lupang ito. The Philippine School of Scripture, ito ang isa-isang prominente na school sa buong mundo na ang pinag-aaralan ay salita ng Diyos. Kung nandyan ka, mapalad ka kapatid. Kung graduating ka na, napakapalad mo kapatid, lalo na kung totoong makakagraduate ka. Huwag magsiguro kasi si Richie, mamarcha na lang yan. Pero bumalik pa buong taon. Bumalik buong taon para lang balikan. At hindi nakagraduate. Bakit? Pasaway. Si Ma'am Tang nga, gagraduate na lang. Tapos na rin eh. Pero pinili niyang bumalik. Kapatid, mas magandang magpaulit-ulit tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos kaysa magpaulit-ulit tayo sa grade school dyan sa labas. Nakatapos ka na ng grade 6. Biruin mo yan, nakatapos ka na ng anong level dyan sa school, sa labas. Tapos wala ka naman natutunan. Ikaw ba yung pumapasok na baon lang ang pinapahalagahan at hindi pag-aaral? Parang iba rin sa inyo. Tignan nyo, pupunta kayo sa church, para lang kayo nasa bahay. Kaya kayo nakapambahay. Sino ba ang pinupuntahan niyo sa church? Ang pinupuntahan natin sa church ay yung sovereign God. Siya yung pinanggalingan ng lahat ng bagay, pinanggalingan ng buhay mo, ng pamilya mo, at ng possession na meron ka. Tapos pupuntahan natin, maliit lang ang pag-istima natin sa Diyos na yan. Kapatid, the best mindset to avoid disappointment is that everything belongs to God. Isipin natin mabuti, lahat ng bagay na meron sa ibabaw ng lupang ito ay sa Diyos. Tell me, sino ngayon ang mas mahalaga? Mahalaga ba yung pinahalagahan mo sa buhay mo? Yung hanap buhay mo, hindi mo may give up dahil sa ministry? Yung business mo, hindi mo mamaiwan sa araw ng linggo, samantalang ang linggo ay para sa Panginoon? Pag-aaral mo sa labas, hindi ka makapagsimba dahil sa nasabi mo, maraming assignment. Araw ng linggo, ibibigay mo dahil sa pag-aaral mo sa labas? Alin na ngayon ang mas mahalaga? Tell me. Do you own anything from here? Meron ka bang pag-aari sa ibabaw ng lupang ito? Meron ka bang madadala pag umalis ka sa ibabaw ng lupang ito? Wala. Kung wala naman pala, bakit pinapahalagaan mo yung mga bagay na walang kwenta sa buhay na yan? Ano bang mas mahalaga? Walang gising o walang tulog? Bakit ka tulog ng tulog? Wag lang masandal yung likod tulog. Partida yan, naka 1/4 pa yan, 1/8 pa nga 1/4, 1/8 pero sa una sumasang-ayon pa yan. May pagkatok pa yan sa Bible.
Kaya lang, nahalata eh. Umi-amen kahit wala namang ka-amen-amen. Reklamo yung mga katabi dun sa tagig eh. Ingay naman na ito. Wala namang dapat i-amen. Nag-i-amen mag-isa. Bakit naalimpungatan eh? Amen! Naalala ko yung kwento nung staff ni Jack Hyles, patulog-tulog sa congregation na nagpipreach ng bombastic si Jack Hyles. Palibasa patulog-tulog. Sabi sa kanya nung kasama yung staff, uy, tawag ka ni Pastor. Tawag ka ni Pastor. Yes, Pastor! Tumayo, nagulat din eh. Parang si Tutoy din, biglang nagugulat. Napamura tuloy si Jack Hyles eh. Upo. Hindi kita kailangan. Kapatid, how to avoid disappointment? The best mindset to avoid disappointment is that everything belongs to God. Lahat ay sa Diyos. Wala tayong pag-aari sa ibabaw ng lupang ito. At wala tayong madadala mula sa ibabaw ng lupang ito. Kaya huwag nating pahalagaan yung mga bagay na nasa ibabaw ng lupang ito. Ang pahalagahan natin ay yung merong eternal value. Kung ikaw ay nag-i-involve sa ministry, that's the great thing. Kaya ikaw ay nagsusoul winning, maganda yan, mas mahalaga yan. Kung ikaw ay nakatune in palagi sa ating mga problema, mas maganda yan. Yan ay sa ikalalago mo. Amen. I hope the message is clear. Amen. Ganun lang kasimple ang ating pinag-uusapan. Para hindi tayo ma-disappoint pag dumating yung pangabagay na hindi natin inaasahan sa buhay natin. Maglagay tayo ng tamang mindset sa isipan natin. No? Para pag nawala sa atin, hindi tayo ganong masasaktan. Ha? Kasi masakit yan pag ginawala sa iyo yung bagay na pinapahalagahan mo. Masakit pag kayong mahalagang bagay sa iyo ay nawala. Pero gaano kasakit ang mawalan ka ng Diyos sa buhay mo? Naisip mo ba? Kung gaano kasakit na minsan o gaano kadalas ang minsan iniiwan mo ang Diyos? Konting problema, iwan ng Diyos, balik sa sanglibutan. I hope you're listening. Kaya puro disappointment ng buhay mo. Ngayon, kaya ka malungkot. Ikaw na hindi na nakinig, ayaw mo nang makinig ng katotohanan kasi offended ka dahil sinasabi sa iyo ang katotohanan. Sabi ng Panginoon, galit kayo sa akin dahil sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ha? Anong gusto mong gawin ko? I-pamper ka sa kasinungalingan mo. Sabihin ko sa iyo yung kasinungalingan para maging masaya ka? Malulungkot ka makinig ng katotohanan? Ayaw mong paniwalaan ang katotohanan? Kapatid, sabi ko sa iyo, you cannot deny the truth. Ha? Pwede mo siyang deadmahin pagkaminsan. Ha? Pero you cannot deny it. Truth is truth. Kaya nga ang truth ay dapat nagsasubmit tayo sa truth. Ha? Kung gusto mong maging masaya yung buhay mo, gusto mong magkaroon ka ng mapayapang buhay, manatili tayo sa katotohanan. Isa buhay natin ang katotohanan. Huwag mong paniwalain ang sarili mo sa isang kasinungalingan. Huwag mong gamitin yung katagang let God be God kung wala ka namang pagsunod sa salita ng Diyos.
Sumunod ka muna sa salita ng Diyos bago mo sabihin, let God be God! Let God be God? Justification ng kasalanan? No way. That is blasphemy. Kapatid, mag-isip namang mabuti. Hindi ko maintindihan talaga bakit ganun na lang. Kung gagamitin lang naman talaga yung isip. Ang liwa-liwanag ng mensahe, ang liwa-liwanag ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya parang hindi mo maiwan-iwan. Bakit? Mas pinapahalagahan mo kesa sa Diyos. Pero kung papahalagahan mo lang sana yung Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng isang mga susunod na bagay na mahalaga sa buhay mo. Mas mahalaga yung mga anak mo kesa kung kanino mang tao. Mas mahalaga yung ministry kesa kung kanino mang tao. Tapos hindi mo maipagpalit yan sa ministry. Kita mo, walang consistency yung iyong commitment. Pinipilit mo kasing pagtakpan ng yung commitment, yung iyong alam mong hindi ka namumuhay sa tama at totoo. Magbibigay na lang ako. Gagamitin ako ng Panginoon dito sa pagbibigay. Gagamitin ako ng Panginoon para lang mag-feed na mga manggagawa ng Panginoon. Pero hanggang kailan? Hanggang saan? Ayon lang dun sa abot ng ating ramramin. Ayon lang sa taas ng ating emotion. Bakit? Hindi yun yung commitment mo eh. Yung commitment mo before ay maglilingkod sa Panginoon kasama yung pamilya mo. Iniwanan ka man ng asawa mo, pero nandyan pa rin yung mga anak mo. Dapat tuloy-tuloy ang commitment mo sa Panginoon. Pinipilit nating baguhin ang plano ng Diyos sa buhay natin. There are many devices in the one's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. No, maraming tayong plano. Gusto kong maging ganito. Paglaki ko, gusto kong maging doktor. Paglaki ko, gusto kong maging piloto. Paglaki ko, gusto kong maging presidente ng fraternity. Paglaki ko, gusto ko, ako ay maging boss. Drug lord ang labas. Na mali ng focus. Mga magulang, it is our responsibility. Kung paano imomold yung ating mga anak. Paano sila ilalapit sa Panginoon. Paano nila mamahalin ang Diyos at paglilingkuran for the rest of their lives. Amen. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo ay mananalangin. Dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, O Diyos. Natapos po namin pag-aaral ng iyong mga banal. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po kami pagpalain mula sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon Diyos. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan ang kaluwalhatian po sa inyo. In Jesus' name, I pray. Amen.